Sa unang tingin, aakalaing kabaong ito na gawa sa punerarya, pero gawang kamay ito ng 60 taong gulang na si Tatay Ruben Solis. Nakaimlay sa loob nito ang 37 anyos niyang anak na si Redwin Solis. Kwento ni Tatay Ruben, July 4 nang pumanaw si Redwin dahil umanos sa bangungot. Nag-inom kami, kaya hindi man yung lasing. Pagkatapos naman na minom ng isang lipid, sinasabi ko sa kanya, makakain kita. Pagkabukas, maaga po ko na buktaw, na pinuntahan ko niya dyan sa bahay na. Alam ko na tutulog lang siya eh. Tingnan ko, bakit yung plastarya? Tumakbo ko, yung hinawakan ko yan dito sa katawan. Yung naramdaman ko, matugnaw na, patay na siya. May naulilang asawa at 4 na anak si Redwin, habang magsasaka at sumasideline lang bilang construction worker si Tatay Ruben. Sa liit ng kita, hindi niya kaya bumili ng kabaong para sa anak. Yung umiyak si mama niya, siya yung kapatid ng babae. Siya ako yung umiyak man, pero nakontrol ko lang. Kaya si tatay na ang gumawa ng kabaong mula sa punong kahoy na himilina. Ang salamin na ginamit sa kabaong ay bigay lang daw ng kaibigan ni Tatay Ruben. At para hindi raw umalingasaw ang bangkay, packaging tape lang daw ang ginamit nila pang dikit sa mga kahoy. Si Will, na unang nakaalam ng kwento ni Tatay Ruben, hindi raw makapaniwala sa hirap na dinanas ng matanda. Nalungkot at yun nga, naawa sa kanya. Gustuhin man ni tatay na mag-utang ng pera para doon sa pambili ng kabaong o pambayad doon sa punerarya. Wala rin kasi mahal naman kasi yung kabaong. It takes mga more or less mga 35,000 pesos or 40,000 pesos. Ilang grupo naman ng rider ang nagbigay ng tulong kay tatay gaya ng bigas, tinapay at mga biskwit. Para sa mga nais tumulong, makipag-ugnayan lang sa numerong nasa inyong mga screen. Ang kwento ni Tatay Ruben ay kwento ng katatagan. Pero ito rin ay isang hamon lalo na sa mga nasa pwesto na mabigyan ng mga kababayang naghihirap ng buhay na may dignidad maging hanggang sa kamatayan. Mobile journalist RR Tubisi po, hatid ang muka ng balita.